Hindi na pwede na pairalin mo pa ang isang relasyon kung ikaw na lang talaga ang masaya dito. Para saan pa, di ba? Pero bago ka mag-give up sa relasyong ito, para wala kang pagsisihan kung ano man ang maging desisyon mo, subukan mo muna ang 5 paraan na ito. Baka sakaling gumana pa ulit ang relasyon nyo. Minsan kasi hindi natin napapansin na pati pala tayo ay may pagkukulang din. Di mo lang napansin na dahil masyado kang nakapokus sa kanya at sa reaksyon niya kung bakit hindi na siya masaya sa relasyon nyo. Sometimes, kailangan din nating tanungin ang sarili natin kasi hindi din naman ako agree na nakita mo lang na hindi na siya masaya sa relasyon nyo tapos mag-walk out ka na kaagad at basta-basta mo na lang siyang talikuran. Sayang din naman yung mga pinagsamahan nyo, mga mabubuting pangyayari bago pa kayo umabot sa ganyang sitwasyon. Kaya subukan mo muna ang 5 paraan na ito. Baka naman kasi may mga kunting bagay lang na hindi kayo nagkakaintindihan. Okay? So ngayon, ano ba ang gawin mo? Una, kausapin mo siya ng masinsinan kung ano ba talaga ang problema niya. Bakit hindi na siya masaya? Mag-offer ka sa kanya kung ano ba talaga ang dapat mong gawin para manumbalik ang sigla ng iyong relasyon. Hindi po pwede kasi na sabihin mo na lang na bahala na siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Ang mga salitang ito kasi hindi talaga maganda kasi hinayaan mo ang sarili mo na mag-lead sa iyo ang ego mo. Napakaraming relasyon na hindi nagtatanggubay dahil lang sa salitang ito. Kaya gawin mo, kausapin mo siya sa maayos na paraan para malaman niya na willing kang ayusin kung ano man ang problema sa relasyon nyo. Isang dahilan kasi sa isang relasyon kung bakit hindi na masaya ang partner mo, baka naman may mga problema o concern sa bawat isa na hindi nyo pa na-solusyonan dahil wala na kayong time sa bawat isa na pag-usapan pa o hindi nyo nabigyan ng oras na pag-usapan ang mga bagay na ito. Kaya maraming relasyon ang hindi nagtatagumpay dahil dito, na ang naging solusyon na lang sa mga problema nila ay hiwalayan. Kung napapansin nyo, may mga magkarelasyon na kahit ang daming pagsubok sa relasyon nila, pero andyan, matatag pa rin sila. Dahil open sila sa bawat isa. Pag may problema, inaayos ka agad, sinusolusyonan nila kaagad. Malay mo, sa pag-open mo sa kanya, sa pagpapakita mo sa kanya ng willingness na maayos itong relasyon nyo, baka may igaganda pa sa magiging resulta nito. At ang pangalawa, i-acknowledge mo yung nararamdaman niya. Sabihin mo sa kanya na naiintindihan mo siya, na hindi na siya masaya sa relasyon nyo. Sabihin mo sa kanya na pasensya ka na. Hindi ko rin naman ginusto na hindi ka na masaya sa relasyon natin. Isang salita ito na mahirap lunukin, pero isang pamamaraan din ito na pinakita mo sa kanya na nagpakumbaba ka na. Pero kung talagang ayaw pa rin niya, wala na tayong magagawa. Hindi ibig sabihin dito na nagpakatanga ka. Ganun talaga pagdating sa pag-ibig. May masaya, may masasaktan, may malulungkot. Maging lesson mo na lang ito sa susunod. Mga bagay na magbibigay sa iyo ng aral. Baka posibleng may pagkakamali ka rin. Pero at least ginawa mo pa rin ang part mo. Nagpakumbaba ka na. Ang pangatlo, subukan mo siyang tanungin kung anong bagay ang pwede mong gawin para maging masaya siya. Kung sakaling sasagot siya sa iyo, gawin mo kung kaya mong gawin. Alang-alang sa relasyon nyo. Kung may mga bagay na ipapagawa sa sayo na hindi naman lagpas sa limitasyon mo, then do it. Kasi ang layunin mo is yung maging masaya siya ulit, di ba? Ang point dito, at least gumawa ka ng paraan. Kumbaga, hindi mo isinuko kaagad yung pagmamahal mo sa kanya. Kaysa wala ka talagang ginawa. Lalong-lalo na sa mga babae. Malay mo, sinukat lang din pala ang pagkatao mo. Maraming mga babae ang mga gumagawa nito na susubukin yung pagmamahal mo sa kanya. Kung mag-give up ka lang kaagad, wala na, sayang, di ba? At ang pang-apat, tanungin mo kung ano ang solusyon niya sa problema nyo. Malay mo, may idea pala siya o suggestion na hindi niya sinabi sa'yo. Kailangan mo itong gawin, huwag kang mag-suggest sa kanya. Hayaan mo siya na magsabi sa sa'yo kung ano ang solusyon ng problema nyo. Sabihin mo sa kanya, sige, ikaw na. Ikaw na ang magsabi kung ano ang solusyon nito. Dahil mahal na mahal kita at ayaw kong masira ang relasyon na ito. At ayaw kong ako na lang masaya sa relasyon na ito. Dapat maging masaya ka rin. Naiintindihan kita, na-appreciate ko din ang mga bagay na ginagawa mo para sa relasyon natin. At saka reminders pala sa mga kalalakihan o kababaihan, kung may mga ganitong sitwasyon, huwag naman kayong sumuko kaagad. Mahirap naman din yung kunting problema lang, hiwalayan kaagad. Kunting pagkakamali lang, ililista nyo na kaagad.
dapat matuto naman tayong magbigay ng time para makapagpaliwanag yung partner natin. O di kaya ay oras para mapag-usapan man lang yung mga problema sa relasyon nyo. At higit sa lahat, dapat marunong tayo magbigay ng pagkakataon para magbago yung isang tao kung nagkamali man. At ang panglima, kung ginawa mo na lahat-lahat yung mga sinasabi ko tapos wala pa rin nangyayari, isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan mo nang tanggapin na ayaw na talaga niya sa'yo. Masakit kung sa masakit. Pero ganun talaga ang buhay pagdating sa pag-ibig. May masaya, may masasaktan. Ang tanging magagawa mo lang, just let them go.